Tahimik na tinanggihan ng Greenland ang alok ng Amerika. 5 milyong piso bawat tao. Ito ang cash bomb na ibinato ni Pangulong Trump sa lahat ng 57,000 residente ng Greenland. Hindi mahalaga ang NATO. Ang pagmamayari sa Greenland ang mahalaga. Nagulat ang Denmark at nagyelo ang buong Europa sa salitang ito na binitiwan ni Trump sa Oval Office ng White House. Ngunit ang mas nagbigay gulat sa mundo ay ang reaksyon ng mga residente ng Greenland. 85% ang tumanggi. Kahit pa nasa harap nila ang malaking halaga na higit sa 5 milyong piso bawat isa, ang mga taong Inuit na nabuhay sa yelo ng Arctic sa loob ng 4,000 taon ay umiling. Hindi namin ibebenta ang aming lupa. Nagalit si Trump. Sige, kung ganoon, may iba pang paraan. Ang card na inilabas niya ay nakakagulat, rare earth elements. Ang pinakamalaking reserba sa mundo ng mineral na ito na ginagamit sa lahat ng high-tech na kagamitan mula sa mga electric car hanggang sa mga stealth fighter jet ay nakatago sa ilalim ng lupa ng Greenland. Higit sa 30 milyong tonelada. Sa sitwasyong kinokontrol ng China ang 70% ng produksiyon ng REE sa mundo, ito ang tanging daan palabas para sa Amerika. Magpadala ng mga exploration team, kasama ang mga military expert. Isang lihim na utos ang ibinaba mula sa White House. Sa labas, ito ay paghahanap ng REE, ngunit may ibang layunin. Palawakin ang base militar ng US sa Greenland at agawin ang kontrol sa Arctic shipping lane mula sa Russia. Enero 2026, 8 miyembro ng US Navy SEALs at Army Special Forces ang nagtungo sa isang lokasyon sa hilagang kanluran ng Greenland. Sila ay armado ng $300 milyong halaga ang advanced technology, state-of-the-art GPS, espesyal na kagamitan para sa -50°C at satellite communication systems. Kumpiyansa sila. Isang buwan ay sapat na. Siguraduhin ang lokasyon ng REE at tapusin ang pagpili ng lokasyon para sa base. Iyan ang iniulat ni Major Bradley, ang team leader, sa Pentagon bago sila umalis. Ngunit, ang taglamig ng Greenland ay hindi natitinag ng advanced technology ng Amerika, -52 degrees. Ito ay impyerno, kung saan ang normal na temperatura ng katawan ng tao na 36.5 degrees Celsius ay nagyayelo sa loob lamang ng 3 minuto. Ang GPS ay nagulo dahil sa magnetic disturbance ng Arctic at ang satellite communication ay naputol dahil sa malakas na snowstorm. Sa loob ng 72 oras mula sa pag-alis, 3 sa 8 miyembro ang nahulog sa bitak ng yelo. Ang rescue helicopter ay hindi makalapit dahil sa blizzard. Ang 3 ay hindi na nakita, maging ang kanilang mga labi. Sila ay natulog ng walang hanggan sa yelo ng 52 degrees Celsius. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat. Nanginginig ang boses ni Major Bradley na naiwan kasama ang 5 kasama. Naubos ang pagkain, naputol ang komunikasyon, at patuloy na bumaba ang temperatura ng kanilang katawan. Eksakto noon, sa sandaling naghihintay na sila ng kamatayan, isang dog sled ang lumitaw mula sa gitna ng blizzard. Ang taong humihila nito ay nakakagulat na isang Pilipino. Ako si Kenji Santos, mula sa Tala Science Base ng Pilipinas. Nakangiti ang taong ito sa gitna ng impyerno ng 52 degrees Celsius. Sa isang kamay ay may hawak siyang hot pad na dala niya mula sa Pilipinas at sa kabilang kamay naman ay isang stick coffee. Mga Amerikano, gusto ba ninyo ng isang tasa ng kape? Hinding-hindi malilimutan ni Major Bradley ang sandaling iyon. Ang mga 330 milyong halaga ng advanced equipment ay naging walang silbi at tanging isang simpleng hotpad at stick coffee ang naging tanikala ng buhay. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay sumunod. Si Kenji Santos, ang Pilipinong scientist, ay naglalakad sa Arctic sa parehong paraan ng mga taong Inuit. Pinamamahalaan niya ang dog sled, nararamdaman ang kapal ng yelo sa pamamagitan ng kanyang paa at hinuhulaan ang panahon sa direksyon ng hangin. Paanong nangyari ito? Tanong ni Major Bradley. Ang sagot ni Santos ay simple. Natuto ako. Mula sa mga taong nabuhay sa lupaing ito sa loob ng 4,000 taon, tinangka ng Amerika na bilhin ang Greenland sa pamamagitan ng pera, tinangka nilang sakupin ang Arctic sa pamamagitan ng pera. Ngunit ang kapalit ay isang trahedya. 3 Amerikanong sundalo ang namatay at ang natitirang 5 ay muntik nang maubos. Sa huli,
Ang Amerika ang lumuhod sa harap ng Arctic at ang Pilipinas ang nabuhay sa Arctic. Ang tunay na dahilan kung bakit tinanggihan ng mga taong Inuit ang 5 milyong piso na inihagis ni Trump sa bawat isa. At ang 72 na oras na tala ng pagliligtas ni Kenji Santos, isang scientist mula sa Tala Science Base, sa 5 Amerikanong sundalo sa bingit ng kamatayan. Ang nakakagulat na katotohanan na napagtanto ng Amerika pagkatapos ng sakripisyo ng 3. Ano ba talaga ang nangyayari sa Greenland? Ang katotohanan ng Arctic na nagpaluhod sa pinakamakapangyarihang Amerika, nagsisimula na ngayon. Kung maaari mong isulat ang Mabuhay Pilipinas sa komento, magiging malaking lakas ito para sa paggawa ng susunod na video. Maraming salamat. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na iyon. 3 kasamahan ang naglaho sa harap ko sa loob ng yelo. Ako si Bradley. Naglingkod ako sa US Navy Special Forces sa loob ng 15 taon at ito ang pangatlong beses ko sa Arctic. Ngunit ang taglamig ng Greenland ay naiiba sa lahat ng naranasan ko. Enero 2026, unang linggo, nang ibaba ang emergency summons mula sa Pentagon, hindi ko lubos na naunawaan kung gaano kadelikado ang misyon na ito. Dahil mayroon kaming mainan 30 milyong halaga ng advanced equipment, inakala kong hindi problema ang Arctic para sa teknolohiya ng Amerika. Napagtanto ko lang kung gaano kahambog na pagkakamali iyon sa buhay ng aking mga kasamahan. Malamig ang panahon sa Washington, D.C., ngunit ang hangin sa underground briefing room ng White House ay puno ng init. Sa malaking screen ay nakaproject ang satellite photo ng Greenland at nakaupo sa paligid ng mesa ang mga opisyal mula sa Department of Defense at State Department. Ako ay isa sa iilang field expert na dumalo. Major Bradley, iulat mo ang sitwasyon sa site. Ang boses ng Deputy Secretary of Defense ay nakatuon sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa screen. Isang bagong rare earth mineral vein ang natuklasan sa kahabaan ng baybayin ng hilagang kanluran ng Greenland. Ang tinatayang halaga ng reserba ay humigit kumulang 31 bilyon. Nagulantang ang pulong, 31 bilyon. Ang bigat ng numerong iyon ay lumutang sa hangin. Ang lugar na iyon ay may average na temperatura na bumababa sa 40 degrees Celsius sa taglamig at sa polar season, umaabot ito sa 60 degrees Celsius. Imposible ang eksplorasyon gamit ang kasalukuyang kagamitan. Nang matapos ako, tumango ang Deputy Secretary of Defense. Kaya nga may inihanda tayo, hindi ba? Sa kanyang senyas, nagbago ang screen. Nakalista ang mga detalye ng pinakabagong polar exploration equipment sa ilalim ng pamagat na Project Arctic Eagle. Espesyal na baterya na gumagana sa 70 degrees Celsius. All-terrain vehicle na gumagamit ng extreme low-temperature lubricant, military-grade GPS system, na may error range na 30 centimeters. Ito ay kagamitan kung saan ang teknolohiya ng Amerika ay pinagsama-sama. Sa totoo lang, ako rin ay puno ng kumpiyansa. Sa ganitong kagamitan, hindi magiging problema ang Arctic. Paano ang pagbuo ng exploration team? Tanong ng isang tao. Binubuo ito ng 8 piling miyembro, mga special forces na sumailalim sa survival training. At huminto sandali ang Deputy Secretary, mag-aarkila tayo ng isang katutubong Inuit bilang lokal na gabay, tapos na ang pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Denmark. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang pariralang mag-arkila ng Inuit ay nakabahal. Sila ay mga taong nabuhay sa Arctic sa loob ng libu-libong taon. Hindi lang sila simpleng gabay, ngunit nanahimik ako. Hindi ito ang atmosfera kung saan ang isang major ay maaaring sumalungat sa isang secretary. Nang matapos ang pulong, habang naglalakad ako sa pasilyo, tinawag ng isang tao ang pangalan ko mula sa likuran. Major Bradley. Paglingon ko, si James Howard, ang Arctic Specialist ng CIA. May iniabot siyang envelope sa akin. Basahin mo ito. Ito ay impormasyon tungkol sa isang Pilipinong scientist na nagtatrabaho sa site. Pilipinong scientist? Nagtaka ako. Narinig mo na ba ang Tala Science Base? Ito ang Arctic Research Base ng Pilipinas sa Svalbard Archipelago ng Norway. Isang scientist na ipinadala mula doon ay nakatira ngayon kasama ang mga Inuit sa Greenland. Binuksan ko ang envelope at nakita ang larawan ng isang lalaki.
isang Pilipino na mukhang nasa kalagitnaan ng 30s. Sunog ang balat, mahinahon ang mga mata, at mukhang simpleng tao. Ang pangalan ay Kenji Santos, PhD, sa Oceanography, scientist ng Tala Science Base. Bakit siya mahalaga? Tanong ko. Nagpabulong si Howard. Ang pinuno ng tribo ng Inuit ay tinuturing siyang parang anak. Nakatira siya kasama nila sa loob ng 3 taon at nakuha ang kanilang tiwala. Nagawa ng Pilipinong ito ang isang bagay na hindi namin makuha kahit gaano pa kalaking pera ang gamitin namin. Muli kong tiningnan ang mukha ni Santos sa larawan. Ibig bang sabihin, magiging hadlang siya sa aming eksplorasyon? Umiling si Howard. Hindi hadlang, kundi isang reference. Sa Arctic, may mga pagkakataon na mas mahalaga ang relasyon kaysa sa kagamitan. Sa oras na iyon, hindi ko lubos na naunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Pagkatapos ng ilang araw, sumakay ako sa transport plane patungong Greenland. Dumating ako sa Ilulissat, isang maliit na nayon sa baybayin ng Greenland, noong Disyembre 20. Hinati ng malamig na hangin na 25 bordas ang aking mukha. Ngunit inakala kong hindi ito kalaki. Ang matinding lamig ay hindi pa nagsisimula. Itinatag ang Exploration Team Headquarters sa isang temporary tent sa labas ng nayon. Ito ay isang advanced facility na nilagyan ng pinakabagong heating system at satellite communication equipment. Ang team commander ay si Colonel Harrison, isang veterano mula sa West Point, isang taong namuno sa maraming operasyon sa Afghanistan at Iraq. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Bradley, nakipag-ugnayan ka na ba sa lokal na gabay? Tanong ng Colonel. Bibisitahin namin ang nayon ng Inuit bukas. Naayos na ang pulong sa pinuno ng tribo. Mabuti. Ayusin mo agad ang pagpili ng gabay. Kailangan nating simulan ang eksplorasyon sa loob ng 1 linggo. Tumango ako. Kinabukasan, sumakay ako sa all-terrain vehicle patungo sa nayon ng Inuit. Ang nayon ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Magkahalo ang tradisyonal na iglo at modernong prefabricated houses at nakatali ang mga husky ng dog sled sa pasukan ng nayon. Pagdating ko sa harap ng bahay ng pinuno ng tribo, nasaksihan ko ang isang hindi inaasahang eksena. Sa bakuran, pinalilibutan ng mga bata ang isang lalaki. Nakaupo ang lalaki at may ipinapakita sa mga bata. Maliit na piraso ng kahoy. Sinasalansan ng lalaki ang kahoy gamit ang kutsilyo at gumagawa ng hugis ng hayop. Wow! Isang Arctic fox. Sigaw ng isa sa mga bata. Hindi Inuit, kundi Ingles. Ngumiti ang lalaki at sumagot. Oo. Ito ang Arctic fox na nakita ng lolo ninyo noong bata pa siya. Nabawasan na sila, pero dadami ulit sila balang araw. Ang boses niya ay puno ng init. Lumapit ako. Nagangat ng tingin ng lalaki. Ang mukha na nakita ko sa larawan, Kenji Santos, ang scientist. Nang makita niya ako, tumayo siya. Ang mga bata ay ayaw pa ring umalis, hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Magandang araw. Sa US military po ba kayo? Siya ang unang bumati sa Ingles. Mahusay ang kanyang pagbigkas. Ako si Major Michael Bradley, liaison officer ng Exploration Team. Inabot ko ang aking kamay. Nakipagkamay siya. Ang kanyang kamay ay magaspang ngunit mainit. Kenji Santos po, mula sa Tala Science Base ng Pilipinas. Alam ko, nakatanggap ako ng impormasyon mula sa CIA. Sa aking salita, bahagya siyang ngumiti. Hanggang sa CIA pala, mahalaga pala akong tao. Biro niya, ngunit hindi ako nakangiti. Dahil naramdaman ko ang isang kakaibang aura mula sa taong ito. Nandito ako para sa issue ng gabay, para sa eksplorasyon. Ah, ganoon po ba? Ako na po ang mag-guide sa inyo. Si Santos ang nanguna, sumunod sa kanya ang mga bata. Nang pumasok ako sa bahay ng pinuno ng tribo, nagulat ako muli. Ang silid ay may fireplace at ang dingding ay may palamuting tradisyonal na kagamitan at mga family photo. Ngunit, sa gitna ng mga larawan, mayroon ding larawan ni Santos, larawan na kinuha kasama ang pamilya ng pinuno ng tribo. Ang pinuno ng tribo ay isang matandang lalaki na siguro ay lampas 70 taong gulang. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Maligayang pagdating. Ang pinuno ng tribo ay nagsalita sa Ingles. Salamat po.
Ako ang liaison officer ng US Military Exploration Team. Nang magsimula akong magsalita, itinaas ng pinuno ng tribo ang kanyang kamay at pinatigil ako. Alam ko, nandito kayo para maghanap ng rare earth. Diretsahan niyang sinabi. Nagulat ako sandali. Tama po, naghahanap kami ng gabay. Kailangan namin ng taong lubos na nakakaalam ng lokal na heograpiya. Tiningnan ng pinuno ng tribo si Santos. Mukhang may tahimik na pag-uusap sa pagitan nilang dalawa. Gabay? Hindi ito madaling bagay, sabi ng pinuno ng tribo. Magbibigay kami ng sapat na bayad, ang pamahalaan ng Amerika. Hindi pera ang usapan. Putol ng pinuno ng tribo sa aking salita. Ang panahon ang problema. Parating na ang polar, unos ng hilaga, isang salita na tumutukoy sa isang napakalaking Arctic storm. Narinig ko na rin iyon. Ayon sa pagsusuri ng aming weather team, walang indikasyon ng malaking bagyo sa loob ng susunod na 2 linggo, sabi ko ng may kumpiyansa. Ngunit nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng tribo at muli niyang tiningnan si Santos. Kenji, ano ang palagay mo? Nag-isip sandali si Santos bago nagsalita. Sang-ayon ako sa sinabi ng pinuno. Nagbago ang amoy ng hangin at ang mga aso ay kinakabahan mula pa kahapon. Umismid ako sa loob ko. Amoy ng hangin? Kilos ng aso? Mayroon kaming bilyon-bilyong dolyar na weather satellite at siya ay naghuhula ng panahon sa pamamagitan ng pagtingin sa kilos ng aso, ngunit hindi ko ito ipinakita. Sinisiguro rin namin ang kaligtasan. Mayroon kaming pinakabagong kagamitan sa panahon at handa kaming agad na mag-evacuate kung sakaling may emergency. Bumuntong hininga ang pinuno. Ganyan palagi ang mga Amerikano. Nagtitiwala sa kagamitan, ngunit ang Arctic ay hindi nagpapatawad sa mga nagtitiwala sa kagamitan. Ang kanyang mga salita ay nakabahala sa akin, ngunit kailangan kong tapusin ang misyon. Kailangan pa rin namin ng gabay. Mayroon ba kayong maipapayo? Tumahimik sandali ang pinuno at dahan-dahan siyang nagsalita. Ang apo ko, si Inuara, ang maaaring sumama. Siya ang pinakamahusay na nakakaalam ng heograpiya ng lugar na ito. Ang apo ninyo? Nagulat ako. Huwag kang mag-alala. Hindi siya bata. 18 taong gulang. Sumasama siya sa akin sa pangangaso mula pa noong bata pa siya. Ipinanganak siya sa Arctic, lumaki sa Arctic. Tumingin ang pinuno kay Santos at idinagdag. At tinuruan siya ni Kenji ng marami. Siya ang pinakamatalino sa mga kabataan ngayon. Ngumiti si Santos nang nahihiya. Ano ba ang itinuro ko? Ako nga ang mas natuto sa kanya. Nagtaka ako sa relasyon nilang dalawa. Isang Pilipinong scientist at ang pinuno ng tribo ng Inuit. Paano sila naging ganoon kalapit? Nang matapos ang pulong at lumabas ako, sumunod sa akin si Santos, Major Bradley. Opo, may isang pabor lang akong hihilingin. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Huwag mong tratuhin si Inuara bilang simpleng gabay. Siya ay tao ng lupaing ito. Tao na nagmamahal at nagtatanggol sa lupaing ito. Hindi ko lubos na naunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Santos sa kalangitan. Maghapon ay madilim ang langit ng Arctic. Tinutuloy ng Amerika na kunin ang yaman mula sa lupaing ito, tama ba? Naiintindihan ko. Ngunit hindi lang yaman ang mayroon sa lupaing ito. Mayroon itong buhay na nagpatuloy sa loob ng libu-libong taon. Mayroon itong karunungan at mayroon itong kaluluwa. Tinitigan niya ako ng diretsyo. Sana ay igalang ninyo iyon. Hindi ako nakasagot. Ngumiti si Santos at tumalikod. At seryosohin mo ang sinabi ng pinuno. Maaring talagang dumating ang polar, unos ng hilaga. Habang pinapanood ko ang papalayo niyang likod, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Isang pakiramdam na tama ang sinabi ng Pilipinong ito. Ngunit iyon ay isang pakiramdam lamang. Ako ay isang sundalo at ang mga sundalo ay nagtitiwala sa data at ang satellite data ay nagsabing walang bagyo. Nang gabing iyon, nagulat ako kay Colonel Harrison sa headquarters tent. Nahanap namin ang gabay. Ang apo ng pinuno. Babae? Tinaasan ng kilay ang Colonel. Opo, ngunit siya raw ang pinakamahusay sa lugar na ito. Umismid ang Colonel. Ang ating kagamitan na rin ang gagawa ng lahat. Formalidad lang ang gabay. Tumango ako, ngunit may mabigat sa aking puso.
At paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang sinabi ni Santos. Ang Arctic ay hindi nagpapatawad sa mga nagtitiwala sa kagamitan. Malapit ko nang malaman kung ano ang ibig sabihin yon. Sa pinakamalungkot na paraan, 2 araw bago umalis, maaga akong nagising at lumabas ng tent. Walang pagkakaiba sa umaga at gabi sa Arctic. Ang araw ay nakatago sa ilalim ng horizon at ang maputlang dilaw na liwanag ay nakalutang sa buong araw. Ngunit nakakagulat, naiiba ang hangin noong umagang iyon. Mahirap ipaliwanag, ngunit masasabi kong iba ang kalidad ng lamig, mas matalas at mas tahimik kaysa dati. Siyempre, binaliwala ko lang iyon dahil hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin yon. Pagpasok ko sa headquarters tent, nagtitipon ng weather team sa harap ng monitor. May kakaiba, Sergeant Thompson, bulong ng weather specialist. Ano iyon? Lumapit ako at nagtanong. Walang abnormalidad sa satellite data, ngunit medyo kakaiba ang local barometric pressure reading. Bumababa ito ng 3 hectopascals mula kahapon, 3 hectopascals. Sa karaniwang tao, parang hindi ito malaking numero, ngunit sa polar region, ito ay isang makabuluhang pagbabago. Magiging problema ba iyon? Hindi siguro. Dahil walang indikasyon ng bagyo sa satellite data, marahil ay error lang ng kagamitan. Nagkibit balikat si Thompson. Inakala ko rin iyon. Ang bilyon-bilyong dolyar na satellite ay hindi maaaring mali at ang lokal na barometro ay tama. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng tent at pumasok ang isang tao kasama ang malamig na hangin, si Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Major Bradley, maaari ba tayong mag-usap sandali? Sinundan ko siya palabas ng tent. Ano iyon? Itinuro ni Santos ang kalangitan sa hilaga. Nakikita mo ba ang ulap na iyon? Tumingin ako sa kalangitan. Mayroong isang maputlang puting ulap na nakabitin sa hilagang horizon. Mukhang wala namang kakaiba. Ulap? Iyan ang palatandaan ng polar, unos ng hilaga. Tinatawag iyan ng mga Inuit na shadow of death. Ibig sabihin, darating ang malaking bagyo sa loob ng 3 araw. Napabuntong hininga ako sa loob ko. Muli na naman ang hindi siyentipikong usapan, Dr. Santos. Ayon sa pagsusuri ng aming weather team, ang posibilidad ng malaking bagyo sa loob ng susunod na 1 linggo ay mas mababa sa 5%. Dumilim ang ekspresyon ni Santos. Satellite ba? Opo, ang pinakabagong satellite data. Umiling siya. Hindi lahat ay nakikita ng satellite. Ang panahon ng Arctic ay espesyal. May mga fenomena na hindi makikita sa ibang bahagi ng mundo. Medyo nainis ako. Bakit laging nagdududa ang Pilipinong ito sa teknolohiya ng Amerika? Dr. Santos, nag-ikot din ako sa Arctic sa loob ng 3 taon. Alam ko ang lugar na ito. Ibig mo bang sabihin, hindi ko alam ang Arctic? Tumahimik sandali si Santos at tahimik siyang nagsalita. Alam ng Major ang Arctic. Sa data, sa numero, sa kagamitan. Ngunit nararamdaman ng mga Inuit ang Arctic. Sa balat, sa amoy, sa instinct. Sa tingin mo ba ay may siyentipikong kahulugan iyon? Naging matalas ang tono ko. Ngumiti ng mapait si Santos. Siyensya? Ako ay isang scientist din, PhD, sa oceanography. Ngunit may natutunan ako dito sa loob ng 3 taon. Ano iyon? Na kailangan mong maging mapagpakumbaba sa Arctic. Kung magiging mayabang ka sa harap ng kalikasan, mamamatay ka. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ngunit hindi ko ito tinanggap. Salamat sa babala. Ngunit magpapatuloy kami sa plano. Bumuntong hininga si Santos. Sige, wala na akong karapatang magsalita. Ngunit tinitigan niya ako ng diretso. Ingatan mo si Inuara. Ano man ang mangyari, protektahan mo siya. Hindi ako nakasagot. Tumalikod si Santos at naglakad patungo sa nayon. Habang pinapanood ko ang papalayo niyang likuran, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Isang pakiramdam na tama ang sinabi ng Pilipinong ito. Ngunit iyon ay isang pakiramdam lamang. Iyon ang una kong pagkakamali. Nang hapong iyon, nakilala ko si Inuara sa unang pagkakataon. Lumabas siya mula sa bahay ng pinuno ng tribo. Hindi siya mataas, ngunit matibay ang katawan. Ang kanyang itim na buhok ay nakalabas mula sa ilalim ng balahibong sombrero at ang matatalas na mata sa ilalim ng makapal na kilay ay nakatingin sa akin. Ikaw ang responsable sa US military? Siya ang unang nagsalita. Mahusay siyang mag-Ingles. Ako ang liaison officer.
Michael Bradley. Ako si Inuara, magiging gabay ako. Ang kanyang tono ay prangka. Mukhang hindi niya ako gusto. Salamat. Malaking tulong ito. Tulong. Umismid si Inuara. Kung wala ako, maliligaw kayo sa loob ng kalahating araw. Medyo nainis ako, ngunit nagpigil ako. Siyempre. Kaya humingi kami ng gabay. Hindi nakiusap. Inarkila. Kami. Matulis niyang sinabi, sa inyo, kami ay mga kasangkapan lang, hindi ba? Mga kasangkapan na gagamitin at itatapon pagkatapos humukay ng yaman. Nawalan ako ng salita. Napakadirekta ng kanyang mga salita. Kung iyan ang palagay mo, ikinalulungkot ko. Walang ikinalulungkot. Ito ang katotohanan. Tumingin si Inuara sa kalangitan. Alam mo bang darating ang polar, unos ng hilaga? Naisip ko, ayan na naman. Ayon sa satellite data, ang satellite. Ngumiti siya. Wala kayong alam kundi satellite, hindi ba? Ano ba ang nalalaman ng satellite? Nakatingin lang iyan mula sa itaas. Itinuro niya ang lupa. Ang totoong panahon ay dapat maramdaman dito. Sa talampakan, sa balat, sa ilong. Napabuntong hininga ako. Sige. Ngunit aalis kami ayon sa plano. Nagkibit balikat si Inuara. Gawin mo ang gusto mo. Hindi ka naman makikinig sa akin. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ngunit tumigil siya pagkatapos ng ilang hakbang at lumingon. Sabi ni Kuya Kenji, hindi ka raw masamang tao. Kaya may isang bagay akong itatanong. Bakit ka nandito? Ano ang tunay na dahilan? Nag-isip ako sandali. Misyon, sumusunod lang kami sa utos. Tumango si Inuara. Ganoon pala. Sumusunod kayo sa utos. Ngunit ang Arctic ay hindi sumusunod sa utos. Tandaan mo iyan. Pagkatapos niyang maglaho, nanatili ako sandali sa lugar na iyon. Bakit lahat ng tao sa lupaing ito ay nagbabala sa akin? Ang pinuno ng tribo, si Santos at si Inuara. Lahat sila ay nagsabi ng parehong bagay. Huwag mong maliitin ang Arctic. Ngunit ako ay isang opisyal ng US military. Isang taong nagtitiwala sa data at ang data ay nagsabing ligtas. Isang araw bago umalis, dumalo ako sa final briefing sa headquarters tent. Nakatayo si Colonel Harrison sa harap ng malaking screen, ipinapaliwanag ang ruta ng eksplorasyon. Ang target area ay humigit kumulang 80 kilometers ang layo sa tuwid na linya. Ang tinatayang oras ay 2 araw. Kung maganda ang panahon, maaari tayong makarating sa loob ng 1.5 araw, sabi ng Colonel ng may kumpiyansa. Tapos na ba ang pag-inspeksyon ng kagamitan? Opo, Colonel. 3 all-terrain vehicle, communication equipment, emergency supplies para sa 2 linggo, medical kit, lahat ay handa na, sagot ng supply officer. Mabuti, kung ganoon, aalis tayo bukas sa 6:00 ng umaga. Nang matapos ang briefing at nagkakalat na ang mga miyembro, bumukas ang pinto at may pumasok. Si Santos, namumutla ang kanyang mukha. Colonel Harrison, maaari ba akong makipag-usap sa inyo sandali? Tinaasan ng kilay ang Colonel. Sino ka? Kenji Santos po, mula sa Tala Science Base ng Pilipinas. Hinihiling ko na ipagpaliban ninyo ang pag-alis ng eksplorasyon. Nagulantang ang conference room. Ipagpaliban? Sa anong batayan? Naging malamig ang boses ng Colonel. Darating ang polar, unos ng hilaga. Sa aking pagkalkula, darating ito sa loob ng 48 oras, ngunit hindi iyon sinasabi ng satellite data. Hindi lahat ay nakikita ng satellite. Ang mga lokal na palatandaan. Lokal na palatandaan? Umasmed ang Colonel. Ano iyon? Ang pagtahol ng aso? O ang pagbabago sa amoy ng hangin? Namula ang mukha ni Santos. Iyon po mismo. Nagtawanan sa conference room. Nag-iingay ang mga miyembro. Doktor, lumapit ang Colonel. Mayroon tayong pinakamahusay na kagamitan sa mundo. Ang bilyon-bilyong dolyar na weather satellite ay nagsasabing walang bagyo at gusto mong ipagpaliban ang operasyon dahil sa pagtahol ng aso. Mahigpit na hinawakan ni Santos ang kanyang kamao. Colonel, 3 taon akong nanirahan dito. Alam ko kung ano ang polar, unos ng hilaga. Pumapatay iyon ng tao. Kung ganoon, manatili ka na lang sa tent, Doktor. Hinihiling ko na huwag kang makialam sa aming trabaho, sabi ng Colonel nang may pagkasuklam. Tumingin si Santos sa akin. Isang tingin
na humihingi ng tulong. Ngunit nanahimik ako. Hindi maaaring sumalungat ang isang major sa isang colonel. Bumuntong hininga si Santos at yumuko. Sige, hanggang dito na lang ang kaya kong gawin. Tumalikod siya upang umalis ngunit huminto. Isang huling bagay, lumingon siya. Kasama si Inuara, hindi ba? Oo, bilang gabay. Sinabi ko na, kahapon, ingatan mo siya. Pakiusap, nanginginig ang kanyang boses. Iyon ay sinsero. Umismid ang colonel. Huwag kang mag-alala. Hindi pababayaan ng US military ang sibilyan. Umalis si Santos ng tahimik. Nang sumara ang pinto, bumulong ang colonel. Bakit ganoon na lang ang pagka-OA ng mga Pilipino? Hindi ako sumagot, ngunit mabigat ang aking puso. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama sa tent, nakatingin sa kisame. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang salita ni Santos. Kailangan mong maging mapagpakumbaba sa Arctic. Kung magiging mayabang ka sa harap ng kalikasan, mamamatay ka. At ang salita ni Inuara. Ang Arctic ay hindi sumusunod sa utos. Bandang 3:00 ng madaling araw, tumayo ako at lumabas ng tent. Kakaiba ang hangin sa labas. Mas malamig at mas mabigat kaysa kahapon. Walang hangin, ngunit may pakiramdam ng paninikip. Tumingin ako sa kalangitan. Ang maputlang ulap na nasa hilaga ay mas makapal na. Kahapon ay nakabitin lang ito sa horizon, ngunit ngayon ay kalahati na ng kalangitan ang natatakpan, shadow of death. Ang salitang sinabi ni Santos ay sumagi sa isip ko. Kinilabutan din ako, ngunit umiling ako. Hindi, sabi ng satellite, okay lang, ulap lang yan. Bumalik ako sa tent. At pagkatapos ng ilang oras, umalis ang exploration team ayon sa plano. Umalis ang exploration team patungo sa hilaga mula sa headquarters. 3 all-terrain vehicle, 8 miyembro, at si Inuara, ang gabay. Sumakay ako sa sasakyan bilang no. 2. Nakaupo si Inuara sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Pagkatapos ng 4 na oras na pag-alis, nagsalita si Inuara sa unang pagkakataon. Kailangan nating bumalik agad. Nagbago ang hangin. Mas maaga ang polar, unos ng hilaga, kaysa sa inaasahan. Kinuha ko ang communication device. Headquarters, ito ang no. 2. Paki-check ang weather condition. Isang maingay na sagot ang bumalik. No. 2. Ito ang headquarters. Walang abnormalidad sa panahon. Magpatuloy sa paglalakbay. Tiningnan ko si Inuara. Sabi ng headquarters, walang abnormalidad. Bumuntong hininga siya. Ano ba ang alam ng headquarters? Wala naman sila rito. Hindi ako nakasagot. Tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting dumidilim ang kalangitan. Madilim na parang takip silim kahit umaga. At nagsimulang humihip ang hangin. Sa simula ay mahina lang, isang karaniwang hangin ng Arctic. Ngunit pagkatapos ng isang oras, ang hangin ay naging isang halimaw. Holy shit, bulong ni Johnson, ang driver. Ang labas ng bintana ay ganap na puti. Napakabigat ng snowstorm, hindi ko na makita ang 3 metro sa harap. Ang ingay ng hangin ay nakakabingi, parang isang halimaw na sumisigaw. Mula sa communication device, narinig ko ang boses ni Colonel Harrison. Lahat ng sasakyan, huminto. Mas maaga ang paglapit ng bagyo kaysa sa inaasahan. Tiningnan ko, si Inuara. Nakapikit ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Tanong ko. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang hangin ang nagsabi sa akin. Nawalan ako ng salita. Tama ang kanyang mga salita. Mas tama ang kanyang instinct kaysa sa satellite at data. Ngunit huli na ang lahat para mapagtanto. Nakulong na kami sa gitna ng polar, unos ng hilaga. At nagsimula ang impyerno. Ang unang 30 minuto ng pag-atake ng polar, unos ng hilaga ay kaya pa naming tiisin. Nakabukas ang makina sa loob ng all-terrain vehicle at nakasaksak ang heater sa maximum. Ang temperatura sa labas ay bumaba sa 45 degrees Celsius, ngunit sa loob ng sasakyan ay mainit. Optimista pa ako noon. Hintayin lang namin na lumipas ang bagyo. Iyon ang naisip ko. Ngunit ang polar, unos ng hilaga ng Arctic ay hindi ordinaryong bagyo. Pagkatapos ng isang oras, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Una, hindi gumana ang GPS. Ano ito? Nagpanik si Johnson.
ang driver. Habang tinitingnan ang dashboard, ang screen ay nag-blink at tuluyang namatay. Headquarters, ito ang no. 2. GPS failure. Sumagot. Sumigaw ako sa communication device. Ngunit ang bumalik ay ingay lang. Shh lang ang naririnig. Pati ang communication, wala na. Nanginginig ang boses ni Johnson. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang ilaw ng no. 1 at no. 3 na sasakyan ay malabong makita. Ibig sabihin, malapit pa sila. Kailangan nating magtipon muna, sabi ni Inuara. Bumaba tayo at maglakad. Kung hindi, mawawalan tayo ng paningin sa isa't isa. Nagatubili ako. Ang labas ay impyerno na 0.5 degrees Celsius. Hindi ba mas ligtas sa loob ng sasakyan? Ligtas? Ang temperatura ay patuloy na bumababa. Malapit na itong umabot sa 60 degrees. Kapag nangyari iyon, magyeyelo ang engine oil. Ano? Sa extreme low temperature, magyeyelo ang espesyal na lubricant oil. Kapag huminto ang makina, mamamatay din ang heater at magyeyelo tayo. Kinilabutan ako. Hindi ko kailanman naisip ang posibilidad na iyon. Ang aming kagamitan ay sinabing gumagana sa 70 degrees. Kailangan nating bumaba. Ngayon na, binuksan ni Inuara ang pinto. Agad na pumasok ang hangin na parang kutsilyo sa loob ng sasakyan. Instinctively, umikli ang katawan ko. Hindi ito kayang ipaliwanag ng salitang napakalamig. Parang napupunit ang laman. Parang nasusunog ang balat. Si Inuara ang unang tumalon. Sumunod ako. Nang tumapak ang aking paa sa nyebe, lumubog ito hanggang tuhod. Hindi ako makalakad. Hawakan mo ang kamay ko, sigaw ni Inuara. Napakalakas ng ingay ng hangin, kaya halos hindi ko na marinig. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hinila niya ako. Ang distansya sa number 1 na sasakyan ay 20 meter lang, ngunit ang 20 meter na iyon ay parang walang hanggan. Itinutulak ng hangin, lumubog sa nyebe, hindi ako makahinga. Nang makarating ako sa number 1 na sasakyan, halos himatayin na ako. Nang buksan ko ang pinto ng sasakyan, nakita ko ang mukha ni Colonel Harrison. Ang kanyang ekspresyon ay puro takot. Sa loob ng no. 1 na sasakyan ay 4 na tao, kasama ang Colonel. Lahat sila ay namumutla. Colonel, ano ang sitwasyon? Tanong ko. Nanginginig ang boses ng Colonel. GPS failure, communication cut off, temperatura ay bumababa, kasalukuyan ay 252 degrees Celsius. Hindi namin alam ang number 3, walang contact. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Hindi ko makita ang ilaw ng no. 3 na sasakyan. Kailangan nating hanapin sila. Nababaliw ka ba? Lalabas ka sa sitwasyong ito? Sigaw ng Colonel. Sa sandaling iyon, sumingit si Inuara. Kung mananatili kayo sa sasakyan, mamamatay kayo. Malapit nang magyelo ang engine oil. Kailangan nating gumawa ng iglo. Iglo? Umismid ang Colonel. Iglo sa ika-21 siglo? Mayroon tayong advanced equipment. Ang advanced equipment na iyan ay sira na lahat, hindi ba? Sigaw ni Inuara ng galit. Tumahimik sa loob ng sasakyan. Tama siya. GPS, communication, at malapit na ang makina. Ang aming state-of-the-art equipment ay unti-unting bumagsak. Paano tayo gagawa ng iglo? Tanong ng Colonel sa boses na walang lakas. Ako na ang gagawa. Ngunit kailangan ko ng katulong, sagot ni Inuara. Itinaas ko ang aking kamay. Ako ang tutulong. Ang paggawa ng iglo ay mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Nagbigay si Inuara ng mga direksyon at kami ni Johnson ang sumunod. Una, kailangan naming maghanap ng matigas na nyebe. Tinapakan ni Inuara ang nyebe sa kanyang paa at naghanap ng tamang lugar. Dito, ang nyebe ay sapat na matigas. Ginamit niya ang kutsilyo upang putulin ang nyebe sa hugis ng brick. Kami ni Johnson ang nagdala ng mga snow brick at si Inuara ang nagtumpok. Ang hangin ay patuloy na humihip. Ang mga daliri ko ay parang nagyeyelo. Kahit may guwantes, nawala ang pakiramdam ko. Hindi ko na kaya, umupo si Johnson. Tumayo, sigaw ni Inuara. Kung titigil ka ngayon, mamamatay ka. Kailangan mong patuloy na gumalaw. Hinila ko si Johnson at pinatayo. Konting tiis pa. Malapit na, ito ay isang kasinungalingan. Kalahati pa lang ang iglo. Ngunit kailangan kong bigyan si Johnson ng pag-asa. Lumipas ang 1 oras at natapos ang iglo.
Sinara ni Inuara ang pasukan at nagsabing, "Pumasok kayo, mabilis." Kami ni Johnson ang unang pumasok. Sumunod ang ibang mga miyembro mula sa sasakyan, isa-isa, na halos gumagapang. Ang huli ay si Colonel Harrison. Ang loob ng iglo ay mas mainit kaysa sa inaakala ko. Mas mainit kaysa sa labas. Paano nangyari ito? Bulong ng Colonel. Ang nyebe ay nagsisilbing insulator, paliwanag ni Inuara. Pinipigilan nito ang hangin sa labas at pinapanatili ang init ng katawan. Ito ang paraan na ginagamit ng mga Inuit sa loob ng libu-libong taon. Walang masabi ang Colonel. Sa sitwasyong ang bilyon-bilyong dolyar na kagamitan ay naging walang silbi. Ang bahay na gawa sa snow ang nagligtas sa amin. Napagtanto ko ang kahulugan ng salita ni Santos sa sandaling iyon. Hindi lahat ay nakikita ng satellite. Kailangan mong maging mapagpakumbaba. Tama siya. Ngunit huli na ang lahat para mapagtanto. Nang gabing iyon, lalong lumakas ang bagyo. Narinig pa rin namin ang ingay ng hangin sa loob ng iglo, parang isang halimaw na sumisigaw. Ang temperatura ay bumaba sa 58 degrees. Gaya ng sinabi ni Inuara, nagyelo ang makina ng all-terrain vehicle. Hindi na kami makakabalik gamit ang sasakyan. Nagdikit-dikit ang mga miyembro upang mapanatili ang init ng katawan. Umupo ako sa tabi ni Inuara. Ano kaya ang nangyari sa mga tao sa No More 3 na sasakyan? Tanong ko. Tumahimik si Inuara. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Hindi ko alam. Kung nakagawa sila ng iglo, sana ay ligtas sila. Ngunit huminto siya. Ngunit hindi alam ng mga Amerikano kung paano gumawa ng iglo, hindi ba? Mabigat ang pakiramdam ko. 4 na tao ang sakay ng No. 3 na sasakyan. Kailangan nating hanapin sila. Nasaan man sila ngayon, nanganganib sila. Sabi ko, hindi tayo makakalabas ngayon. Masyadong malakas ang bagyo. Kung lalabas ka ngayon, mamamatay ka rin. Matatag na sabi ni Inuara. May sandali na humihina ang bagyo. Sa oras na iyon, tayo lalabas. Tumango ako, ngunit mabigat ang aking puso. Sa sandaling iyon, humagulhol ang Colonel. Aray! Lumingon ako. Kakaiba ang mukha ng Colonel. Nag-asul ang kanyang mga labi. Colonel, lumapit ako. Ang kamay ko, hindi gumagalaw, sabi ng Colonel sa nanginginig na boses. Inalis ko ang kanyang guwantes. Puti ang mga daliri. Puting-puti, higit pa sa pamumutla. Shht! Sumigaw ang Colonel. Nagbalik ang pakiramdam kasabay ng matinding sakit. Inilagay ko ang kanyang kamay sa aking kilikili. Kailangan kong tunawin ito sa init ng katawan. Ayos lang, Colonel. Tutunawin ko ito. Ngunit lumalala ang kalagayan ng Colonel. Hindi na siya tumitigil sa panginginig at nahihirapan na siyang magsalita. Nagsimula ang hypothermia. Habang lumalalim ang gabi, lumalala ang sitwasyon. 2 sa 4 na miyembro ang nasa seryosong hypothermia. Kasama si Colonel Harrison. Ginawa ni Sergeant Carter ang lahat, ngunit kulang kami sa gamot at kagamitan. Patuloy na bumababa ang temperatura ng katawan. Kung magpapatuloy ito, huminto si Carter. Alam ng lahat ang ibig sabihin niyon. Tiningnan ko si Inuara. Anong gagawin natin? Nag-isip siya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Kailangan natin ng mainit na inumin. Mainit, paano tayo magpapakulo ng mainit na inumin? Hindi tayo makakapag-apoy. May panganib na masuffocate kami dahil sa usok kung mag-aapoy sa loob ng iglo. May kinuha si Inuara mula sa kanyang backpack. Ito. Ang kinuha niya ay isang maliit na metal container at alcohol fuel. Ito ay para sa lampara ng mga Inuit. Halos walang usok. Sinindihan niya ang lampara. Nang may kasanayan, isang maliit na apoy ang sumindi. Ang liwanag nito ay nagbigay ilaw sa loob ng iglo. Tinunaw ni Inuara ang nyebe upang gumawa ng tubig at nagsimula siyang pakuluan ng tubig. Ano ang pinapakuluan mo? Tanong ko. Tubig lang. Pero sapat na iyan para uminit, sabi niya. Nang kumulo ang tubig, dahan-dahan niyang pinainom ang mga pasyente ng hypothermia. Dahan-dahan. Nang pumasok ang mainit na likido, medyo humina ang panginginig ng mga pasyente. Hindi ko maiwasang mamangha habang pinapanood ang eksenang iyon. Sa halip na advanced medical equipment, ang primitive na paraan ang nagliligtas sa buhay ng tao. Inuara. Ano? Kung wala ka, patay na kaming lahat. Ngumiti ng mapait si Inuara. Hindi pa tapos. Patuloy pa rin ang bagyo,
At ang mga tao sa No. 3 na sasakyan ay nasa labas pa. Tama ang kanyang mga salita. Ang bagyo ay patuloy na sumisigaw at ang 4 na kasamahan ay nanganganib na mamatay sa labas. Sumikat ang bukang liwayway. Siyempre, walang pagkakaiba sa araw at gabi sa Arctic, ngunit alas 5 na ng umaga sa orasan, medyo humina ang bagyo. Binuksan ni Inuara ang pasukan ng Igloo at sumilip sa labas. Ngayon na, ang mata ng bagyo. Sandali lang, tatagal ito ng mga 1 oras. Nagulat ako. Kung ganoon, mahahanap na ba natin ang Nomo 3 na sasakyan? Maaari nating subukan. Ngunit tiningnan niya ako. Kailangan ko ng kasama. Hindi ako nag-atubili. Ako ang sasama. Mapanganib. Alam ko, ngunit nanganganib na mamatay ang aking mga kasamahan. Tinitigan ako ni Inuara sandali. May nagbago sa kanyang mga mata. Mas maayos ka kaysa sa inaakala ko. Sa halip na sumagot, naglakad ako patungo sa pasukan. Lumabas kami ng Igloo. Ang labas ay impyerno pa rin. Ngunit mas mahina ang hangin kaysa kanina. Si Inuara ang nanguna. Huwag kang mawawala sa direksyon. Sumunod ka lang sa likuran ko. Tumango ako at sinundan siya. Mahirap pa rin ang paglalakad. Lumubog ang niyebe hanggang tuhod at nagyeyelo ang aking mga paa. Ngunit hindi ako maaaring huminto. Pagkatapos ng 30 minuto na paglalakad, huminto si Inuara. Ayon, itinuro niya ang isang sasakyan. No, 3 na sasakyan, ngunit may kakaiba. Nakabukas ang pinto. Tumakbo ako. Walang laman ang loob ng sasakyan. Saan sila nagpunta? Tumingin ako sa paligid. Mayroong malabong bakas ng paa sa nyebe. Mukhang naglakad sila, sabi ni Inuara. Sinundan namin ang bakas ng paa. Pagkatapos ng 100m na paglalakad, may nakita ako sa nyebe. Isang tao. Hindi gumagalaw. Tumakbo ako. Hindi! Ang nakalubog sa nyebe ay si Miller, ang communication soldier. Ang kanyang mukha ay nagyelo, puting-puti. Nakabukas ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang nakikita. Patay na. Lumuhod ako. Nanginginig ang aking mga kamay. Miller. Hinawakan ni Inuara ang aking balikat. Kailangan nating hanapin ng iba. Baka buhay pa sila. Tumango ako at tumayo. Patuloy naming sinundan ang bakas ng paa. Pagkatapos ng 50 meters na paglalakad, nakita namin ang pangalawang bangkay, si Lopez, ang mekaniko. Patay na rin siya. Umiyak ako. Hinaplos ng malamig na hangin ang aking pisngi, ngunit dumaloy ang luha. May 2 pa, sabi ni Inuara. Patuloy kaming naglakad at sa likod ng burol, nakita namin ang huling 2. Ngunit hindi sila patay. Gumagalaw sila. Tumakbo ako. Narito sila. Ang 2 miyembro ay nakayakap sa isa't isa, nakalubog sa nyebe. Naghukay sila ng butas sa nyebe at pumasok doon. Buhay! Buhay sila! Hinila ko sila. Si Jenkins, ang medic, at si O'Brien, ang scout. Pareho silang nasa seryosong hypothermia, ngunit buhay. Kailangan nating dalhin sila sa Igloo. Mabilis, sabi ni Inuara. Pinasan ko si Jenkins. Sinusuportahan ni Inuara si O'Brien. Bago sumara ang mata ng bagyo, nakabalik kami sa Igloo. Nang makabalik ako sa Igloo, lubos na akong pagod. Ngunit hindi pa tapos ang trabaho. Ang 2 na-rescue at ang mga tao na nasa loob ay nasa seryosong kalagayan lahat. Pinainom namin sila ng mainit na tubig, hinaplos ang kanilang katawan, at ginawa ang lahat ng kaya namin. Ngunit kulang kami sa lakas. Ang kalagayan ni Colonel Harrison ay mabilis na lumala. Colonel, hindi siya sumasagot kahit niyuyugyog ko. Hihinto na ang puso niya, sabi ni Carter ng desperado. Inilagay ko ang aking kamay sa dibdib ng Colonel. Sinimulan ko ang CPR. 1, 2, 3, patuloy kong pinindot. Ngunit hindi nagising ang Colonel. Pakiusap, patuloy ako habang umiiyak. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Inuara ang aking kamay. Itigil mo na. Hindi pa. Huli na. Pinigilan ko ang aking kamay. Tiningnan ko ang mukha ng Colonel. Mukha siyang payapa. Ngunit hindi na siya humihinga. Umupo ako. Sumabog ang iyak. Umiiyak ang isang opisyal ng US military sa loob ng Igloo. Pinapanood ang pagkamatay ng mga kasamahan. Nagbabayad ng kapalit sa pagtitiwala sa advanced equipment. Umupo si Inuara sa tabi ko.
Wala siyang sinabi. Nananatili lang siya sa tabi ko. Ang bagyo ay patuloy na sumisigaw at napagtanto ko. Kailangan namin ng rescue team. Ngunit putol ang communication. Walang nakakaalam kung nasaan kami. Nanganganib kaming mamatay sa gitna ng Arctic. Kailangan namin ng himala. At ang himala ay dumating mula sa Pilipinas. 8 oras na ang lumipas mula nang sumalakay ang bagyo. 6 na miyembro ang natira sa loob ng iglo. Si Colonel Harrison at 2 miyembro ay pumanaw na. Ang mga buhay ay nasa seryosong kalagayan, hypothermia, frostbite, dehydration. Sabi ni Carter, kung hindi kami ma-rescue sa loob ng 24 oras, mas marami pang mamamatay. Umupo ako sa pasukan ng iglo at tumingin sa labas. Patuloy pa rin ang bagyo. Ganap na natatakpan ng snowstorm ang paningin. Dito na ba matatapos? Iyon ang naisip ko. Lumapit si Inuara sa tabi ko. Ano ang iniisip mo? Darating kaya ang rescue team? Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Kung ganito kalakas ang bagyo, hindi makakalipad ang helicopter at hindi rin gagana ang all-terrain vehicle. Bumuntong hininga ako. Kung ganoon, maghihintay lang tayo. Tumingin si Inuara sa kalangitan, ngunit may isang pag-asa. Ano iyon? Si Kuya Kenji. Nagblink ako. Dr. Santos? Oo. Hindi susuko ang kuya na iyon. Ang boses ni Inuara ay puno ng kumpiyansa. Kung malalaman niyang nasa panganib ako, darating siya, sigurado. Pero, paano siya darating sa gitna ng bagyo na ito? Makakahanap siya ng paraan, kuya. Palagi siyang ganoon. Tinitigan ko ang kanyang mukha. May luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi takot. Tiwala. Ganap na tiwala sa Pilipinong scientist. Noon, may narinig akong mahina. Sa simula, inakala kong ingay lang ng hangin. Ngunit mali ako. Ingay ng pagtahol ng aso. Nagulat ako. Iyon ay dog sled. Sumigla ang mukha ni Inuara. Si Kuya Kenji iyan. Tumalon siya palabas ng iglo. Sinundan ko rin siya. Mula sa gitna ng snowstorm, may lumalapit na mahinang liwanag. Isang dog sled. 6 na husky ang humihila sa sled. At sa likuran, isang maliit na figura. Si Kenji Santos. Kuya Kenji, sigaw ni Inuara. Tumalon si Santos mula sa sled. Tumakbo siya sa nyebe at niyakap si Inuara. Ligtas ka. Salamat sa Diyos. Nanginginig ang kanyang boses. Tulala akong nakatingin sa eksenang iyon. Paano? Paano ka nakarating sa gitna ng bagyo na ito? Binitawan ni Santos si Inuara at tumingin sa akin. Major Bradley. Ang iba? Nasa loob sila ng iglo. Ngunit 3 ang namatay. Dumilim ang ekspresyon ni Santos. Naiintindihan ko. Simulan muna natin ang pagliligtas. Tumalikod siya at sumigaw. Lolo Amang, dito. Nakakagulat, isa pang tao ang bumaba mula sa snowmobile. Ang pinuno ng tribo ng Inuit. Lolo, bakit kayo nandito? Nagulat na tanong ni Inuara. Ngumiti ang pinuno sa kanyang apo. Maaari ba akong manatili sa bahay habang ang aking anak ay nasa panganib? May luha rin sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang init sa aking puso nang makita ko ang eksenang iyon. Ang Pilipinong scientist at ang matandang Inuit ay naglakbay sa gitna ng bagyo. Sinasakripisyo ang kanilang buhay upang iligtas kami. Mga dayuhan, pumasok si Santos sa loob ng iglo. Pagkatapos niyang tingnan ang kalagayan ng mga pasyente, may kinuha siya mula sa kanyang backpack, isang vacuum flask. Ano yan? Tanong ko. Stick coffee. Dala ko mula sa Pilipinas. Mainit yan. Binuksan niya ang takip ng flask. Umakyat ang mainit na singaw. Ang matamis na amoy ng kape ay pumuno sa loob ng iglo. Mga pasyente, inumin ninyo ito. Dahan-dahan. Ibinigay ni Santos ang kape sa mga pasyente. Isang sipsip bawat isa, dahan-dahan. Nang pumasok ang mainit na likido, nagbago ang ekspresyon ng mga pasyente. Humina ang panginginig. Parang natutunaw ang katawan ko, bulong ni Jenkins. Kumuha rin ako ng isang sipsip at ininom. Matamis at mainit. Ang ordinaryong stick coffee mula sa Pilipinas ay ang pinakamahalagang inumin sa mundo sa sandaling iyon. Hindi lang ito sapat, sabi ni Santos. Kailangan silang painitin pa. May kinuha siyang muli mula sa kanyang backpack. Mga hot pad. 1, 2, 12 ng hot pad ang lumabas. Ito ay karaniwang ginagamit sa Pilipinas.
Mainit ito sa loob ng 12 oras kahit sa 30 degrees Celsius. Idinikit niya ang mga hotpad sa tiyan, kilikili at likod ng leeg ng mga pasyente. Sa ganitong paraan, mabilis na tataas ang temperatura ng kanilang katawan. Nagulat ako at nagtanong, bakit mo dinala ang lahat ng ito? Ngumiti ng mapait si Santos. Sinabi ko na darating ang polar, unos ng hilaga, hindi ba? Walang naniwala. Ngunit naghanda ako. May kinuha siyang muli. Ngayon, ito ay parang silver na vinyl. Ito ay space blanket. Binuo ng NASA, ngunit in-improve sa Pilipinas. Pinipigilan nito ang 90% ng pagkawala ng init ng katawan. Binalutan niya ang mga pasyente ng space blanket. Ang mga pasyente na nababalutan ng silver blanket ay parang mga cocoon. Sa ganitong paraan, tataas ang temperatura ng kanilang katawan sa loob ng ilang sandali, sabi ni Santos. Tiningnan ko ang kanyang backpack. Stick coffee, hot pad, space blanket. Hindi ito. Lambang 300 milyong halaga ng kagamitan. Ito ay ordinaryong produkto lang ng Pilipinas. Ngunit ang mga ito ang nagliligtas sa buhay ng tao. Lumipas ang 1 oras, ang kalagayan ng mga pasyente ay kitang-kitang bumuti. Tumaas ang temperatura ng kanilang katawan, nagbalik ang kanilang kamalayan at nakapag-usap na sila. Lumapit ako kay Santos. Paano kayo nakarating sa gitna ng bagyo na ito? Ngumiti siya. Alam ng mga aso ang daan, mas tumpak kaysa sa GPS. Ngunit wala kayong makita, sabi ko. Hindi sa mata tinitingnan. Dito, itinuro niya ang kanyang ilong. Sa amoy. Naamoy ng mga aso ang amoy ng tao kahit ilang kilometro ang layo. Nagulat ako at hindi makapagsalita. At nagpatuloy si Santos. Nanirahan din ako dito sa loob ng 3 taon, hindi ba? Alam ko ang hangin at nyebe ng lupaing ito. Hindi ito perpekto, ngunit alam ko ang pangkalahatang direksyon, ngunit mapanganib pa rin. Maaari kang mamatay, tumango si Santos. Alam ko, ngunit nasa panganib si Inuara. Tiningnan niya si Inuara. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang lolo. Siya ay pamilya sa akin. Kapag nasa panganib ang pamilya, hindi ako maaaring manatili lang. Napuno ng emosyon ang aking puso sa salitang iyon. Isang Pilipinong scientist ang tumatawag sa isang babaeng Inuit na pamilya, isang tao na may iba't ibang nasyonalidad, lahi at kultura. Dr. Santos, opo, ganyan ba lahat ng Pilipino? Nag-isip sandali si Santos bago sumagot. Hindi naman siguro lahat. Ngunit mayroon kaming tinatawag na bayanihan. Mahirap isalin sa Ingles. Ito ay pag-ibig, pagkakaisa, ngunit medyo iba. Nagpatuloy siya. Ang bayanihan na nabuo ay hindi madaling maputol. At kahit na masaktan ka dahil dito, sinisikap mong protektahan ito hanggang sa huli. Tumango ako. Noon ko lang lubos na naunawaan kung bakit sinasakripisyo ni Santos ang kanyang buhay upang makarating sa gitna ng bagyo. Kung bakit lumabas ang 70 gulang na matanda upang iligtas ang kanyang apo. Iyon ay bayanihan, ngunit hindi pa tapos. Patuloy pa rin ang bagyo at kami ay nakahiwalay pa rin. Kailangan nating umalis, sabi ni Santos. Kahit hindi tayo makarating sa headquarters, may shelter sa gitna. Maaari tayong makipag-ugnayan doon. Gaano kalayo? Mga 2 oras sa dog sled. Tiningnan ko ang mga pasyente. Paano natin sila dadalhin? Isasakay natin sila sa sled. 3 bawat grupo, paliwanag ni Santos ang plano. Ako ang unang magdadala sa mga pasyente sa sled at si Lolo Amang ang mag-guide sa natitira sa snowmobile. Tumango ang pinuno. Alam ko ang daan na ito kahit nakapikit at nabuo ang plano sa pagtakas. Umalis ang unang grupo. Isinakay ni Santos ang 3 pinakaseryosong pasyente sa sled. Sina Jenkins, O'Brien at si Johnson na may matinding frostbite. Babalik ako pagkatapos ng 1.5 oras. Hintayin ninyo ako dito, sabi niya. Tumango ako. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Alam ng mga aso ang daan. Kinalabit niya ang latigo. Mabilis na tumakbo ang mga husky. Naglaho ang sled sa blizzard. Pinanood ko ang kanilang likuran at nanalangin. Sana ay ligtas sila. Lumipas ang 1.5 oras. Walang balita. Nagsimula akong mag-alala. Bakit ang tagal nila? Lumapit si Inuara sa tabi ko. Huwag kang mag-alala.
Tinutupad ni Kuya Kenji ang kanyang pangako, ngunit baka naantala sila dahil sa bagyo. Maghintay pa tayo sandali. Tumango ako, ngunit hindi nawala ang pag-aalala. Noon, muling narinig ang pagtahol ng aso. Tumalon ako palabas ng iglo. Mula sa blizzard, may papalapit na sled. Si Santos, ligtas ba kayo? Tanong niya habang bumababa mula sa sled. Ligtas na nakarating ang mga pasyente sa shelter. Kumonekta na rin ang communication at darating na ang rescue team. Napabuntong hininga ako sa ginhawa. Talaga? Mare-rescue tayo? Opo. Nagpadala ang headquarters ng helicopter. Darating sila agad kapag humina ang bagyo. Sa sandaling iyon, nanghina ang aking mga tuhod. Umupo ako. Umagos ang luha. Ligtas kami. Ligtas na kami. Hinawakan ni Santos ang aking balikat. Huwag kang umiyak. Hindi pa tapos. Kailangan pa nating dalhin ang iba. Pinunasan ko ang aking luha at tumayo. Opo, tara na. Pagkatapos ng 2 biyahe, nakarating ang lahat ng survivors sa shelter. Ito ay isang maliit na kubo. Sabi nila, ito ay ginagamit ng mga Inuit kapag nangangaso. May fireplace sa loob at may communication equipment din. Nakipag-ugnayan ako sa headquarters sa radio. Ito ang exploration team, 5 survivors. Hinihiling ang rescue. Ang maingay na sagot ay bumalik. Exploration team, ito ang headquarters. Umalis na ang rescue team. Inaasahang oras ng pagdating, 3 oras. Inilapag ko ang radio at bumuntong hininga. Sa wakas, tapos na. Nakaupo si Santos sa tabi ng fireplace. Lumapit ako sa kanya. Dr. Santos. Opo, maraming salamat. Talaga. Ngumiti siya. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi. Sinakripisyo mo ang iyong buhay, hindi ba? Para sa amin. Sincere ang aking sinabi. Kung wala ka, patay na kaming lahat. Tiningnan ni Santos ang labas ng bintana. Nag-atubili rin ako sa simula. Siyempre, hindi ako natatakot na lumabas sa bagyo. Tao lang ako. Tahimik siyang nagsalita. Ngunit naisip ko si Inuara. Natatakot siya. Malamig. Nagugutom. Nang maisip ko iyon, hindi na ako natakot. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Isang Pilipino, mula sa malayo, nakahanap siya ng totoong pamilya sa nagyayelong lupaing ito at sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa pamilyang iyon. Inabot ko ang aking kamay. Mula ngayon, maging magkaibigan tayo, Dr. Santos. Hinawakan niya ang aking kamay. Mainit ang kanyang kamay. Ang pinakamainit na init na naramdaman ko sa gitna ng Arctic. 36.5 degrees Celsius. Ang temperatura ng katawan ng tao. Iyan ang nagligtas sa amin. Nang makarating ako sa Tala Science Base, doon ako umiyak sa unang pagkakataon. Sa loob ng 15 taon na paglilingkod sa Special Forces, hindi ako kailanman umiyak. Kahit nabali ang buto sa training o nasugatan ng malubha sa labanan, nagtiis ako ng nakakagat ang labi. Ngunit ng gabing iyon, habang nakaupo sa harap ng mainit na fireplace, bigla na lang umagos ang luha ko. Ang mukha ni na Miller, Lopez at Colonel Harrison ay sumagi sa aking isip. 6 na buwan palang kasal si Miller. Palagi niyang dala ang liham para sa kanyang asawa sa kanyang bulsa. Sabi ni Lopez, magbubukas siya ng tindahan ng pangingisda sa Alaska pagkatapos magretiro. Si Colonel Harrison ay may 3 anak na babae. Parang kahapon lang nang ipagmalaki niya na ang bunso ay magse-celebrate ng kanyang unang kaarawan ngayong linggo. Sila ay natutulog na ngayon ng walang hanggan sa yelo na 52 degrees Celsius. Major Bradley, umupo si Santos sa tabi ko. Okay lang na umiyak. Dapat kang umiyak. Umiling ako. Kasalanan ko. Ako ang team leader. Ako ang pumatay sa kanila. Tumahimik si Santos sandali. At pagkatapos ay tahimik siyang nagsalita. Hindi ang major ang pumatay sa kanila. Ang arogansya ang pumatay sa kanila. Tumingin ako sa kanya. Ang arogansya naming lahat. Ang arogansya ng bansang Amerika. Ang ilusyon na magiging maayos ang lahat sa teknolohiya ng Amerika. Ang pantasya na mabibili ang lahat sa pera. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabigat. Alam mo ba kung bakit tinanggihan ng mga taong Inuit ang pera ni Pangulong Trump? Umiling ako. Hindi ba ang 5 milyong piso bawat tao ay sapat na nakakaakit? Tiningnan ni Santos ang labas ng bintana. Medyo humina na ang snowstorm. Para sa kanila, ang lupaing ito ay hindi maaaring palitan ng pera.
Ito ang batayan ng kanilang buhay na pinangalagaan ng kanilang mga ninuno sa loob ng 4,000 taon. Ipinanganak sila sa yelo, nangangaso sa yelo, at namamatay sa yelo. Iyan ang kanilang identidad. Naalala ko ang briefing na natanggap ko sa Pentagon. Ang mga katutubo ng Greenland ay mahina sa ekonomiya. Kung bibigyan sila ng sapat na financial incentive, madali silang makukumbinsi. Napakahambog na pagsusuri. Paano mo natutunan ang paraan ng kaligtasan sa lupaing ito, Dr. Santos? Ngumiti si Santos. Nang dumating ako sa simula, kumpiyansa rin ako, tulad mo, Major. Inakala kong hindi magiging problema dahil mayroon akong advanced equipment mula sa Pilipinas. At muntik akong mamatay noong unang taglamig, sabi niya ng kalmado. Hindi gumana ang GPS, naputol ang communication, at nakulong ako sa snowstorm. Ang nagligtas sa akin noon ay isang mangingisdang Inuit, isang 70 taong gulang na lolo. Mula sa kanya ka natuto? Opo, sa loob ng 3 taon, natutunan ko sa kanya ang lahat. Kung paano patakbuhin ang dog sled, kung paano basahin ang kapal ng yelo, kung paano hulaan ang panahon sa direksyon ng hangin. Tinitigan ako ni Santos ng diretsyo. May sinabi siya sa akin, upang mabuhay sa Arctic, kailangan mong itapon ang 2 bagay. Una, arogansya, at pangalawa, pagmamadali. Tiningnan ko ang mga salitang iyon, nasa amin ang 2 iyon, arogansya sa 300 milyong kagamitan at pagmamadali upang tapusin ang misyon sa loob ng 1 buwan. Ang kapalit ay ang buhay ng 3 kasamahan. May contact mula sa Pentagon. Ang mukha ng Deputy Secretary of Defense ay lumabas sa video call screen. Major Bradley, iulat mo ang sitwasyon. Huminga ako ng malalim. Sina Miller, Lopez, at Colonel Harrison, 3 ang namatay. Nanginig ang mukha ng secretary sa screen. Ang pagkawala ng kagamitan, ganap na sira ang GPS system, 3 satellite communication equipment ang nasira, at sira ang lahat ng espesyal na uniforme. Sa katunayan, ganap na pagkatalo. Bumuntong hininga ang secretary. Ano ang mangyayari sa misyon? Nagatubili ako sandali. At pagkatapos ay sinabi ko ang katotohanan na hindi gusto ng Pentagon na marinig. Secretary, maging tapat tayo. Imposible ang misyon na ito mula sa simula. Hindi natin kayang talunin ang taglamig ng Greenland sa ating teknolohiya. Kahit gumastos pa tayo ng 300 milyong ulit, ang lupaing ito ay hindi masasakop ng pera. Sumingkit ang mga mata ng secretary. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Susuko na sa rare earth? Hindi. May paraan. Tiningnan ko si Santos na nakaupo sa tabi ko. Kailangan nating makipagtulungan sa Pilipinas. Pilipinas? May pagdududa sa boses ng secretary, si Dr. Kenji Santos, mula sa Tala Science Base ng Pilipinas. Siya ang nagligtas sa aming 5 at alam niya kung paano mabuhay sa lupaing ito. Yumuko si Santos sa screen. Magandang araw. Ako si Kenji Santos, mula sa Tala Science Base. Tumahimik sandali ang secretary at nagtanong, Dr. Santos, maging tapat ka. Sa tingin mo ba ay posible ang rare earth exploration sa Greenland? Sumagot si Santos, posible. Ngunit may kondisyon. Kondisyon? Kailangan namin ang kooperasyon ng mga taong Inuit. Hindi kami makakagalaw ng isang hakbang nang walang pahintulot nila at upang makuha ang kanilang pahintulot, hindi pera kundi respeto ang kailangan. Respeto? Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan nating kilalanin kung sino ang may-ari ng lupaing ito. Kailangan natin ang pagpapakumbaba upang matuto mula sa mga taong nagtanggol dito sa loob ng 4,000 taon. Sa ganoon lang sila magbubukas ng kanilang puso. Nag-isip sandali ang secretary sa screen at nagsalita. Naiintindihan ko. Mag-uulat ako sa bansa. Major Bradley, maghanda ka na sa pagbalik. Naputol ang tawag. Tiningnan ko si Santos. Salamat. Mula sa puso ko, umiling si Santos. Ako ang dapat magpasalamat. Sa pagtiyak na hindi nasayang ang sakripisyo ng 3. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ganap na huminto ang snowstorm at kumalat ang aurora sa kalangitan. Ang berdeng at lilang liwanag ay tumawid sa kalangitan. Bumalik ako sa Washington. Nagkaroon ng congressional hearing sa Pentagon. Iniulat ko ang lahat ng nangyari sa Greenland, mula sa simula hanggang sa huli, kung paano naging walang silbi ang GPS,
kung bakit hindi gumana ang satellite communication, kung paano namatay ang tatlong kasamahan, at kung paano kami iniligtas ni Kenji Santos, ang Pilipinong scientist. Nang matapos ang hearing, hiwalay akong tinawag ng Secretary of Defense, Bradley. Maging tapat ka. Sa tingin mo ba ay posible talaga kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Opo, Secretary. Kumpiyansa ako. Ang batayan ay ang ipinakita sa akin ni Dr. Kenji Santos. Alam niya kung paano mabuhay sa Arctic kahit walang advanced equipment. Natuto siya mula sa mga taong Inuit at nakuha niya ang kanilang tiwala. Tumango ang Secretary. Si Pangulong Trump ay nagbigay ng 10 milyong piso bawat isa sa mga residente ng Greenland, ngunit 85% ang tumanggi at isang Pilipinong scientist lang ang nakakuha ng kanilang tiwala. Tama po, Secretary. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Tumingin ang Secretary sa labas ng bintana. Naiintindihan ko. Magpapadala kami ng formal na proposal sa panig ng Pilipinas. Itinatag ang US-Philippine Joint Arctic Research Institute sa Greenland. Si Dr. Kenji Santos, ang direktor. Ako ay na-appoint bilang liaison officer ng panig ng Amerika. Sa araw ng pagbubukas ng institute, dumalo ang mga elder ng Inuit. Dumating din ang 70 taong gulang na lolo na nagturo kay Dr. Santos ang Arctic Survival Methods. Ang pangalan niya ay Amang, na nangangahulugang hangin sa wikang Inuit. Niyakap ni Lolo Amang si Dr. Santos at nagsabing, "Kenji, nagawa mo." Yumuko si Dr. Santos. "Salamat, Tay." Tinawag niyang Tay. Noon ko lang lubos na napagtanto. Ang natutunan ni Dr. Santos sa loob ng 3 taon ay hindi lang simpleng teknolohiya. Naging miyembro siya ng lupaing ito. Naging pamilya siya. Iyon ang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ng Amerika. Nang matapos ang seremonya, lumabas ako ng institute. Ang malamig na hangin na 30 dags ay humaplos sa aking mukha. Ngunit nakakagulat, hindi ko naramdaman ang lamig. May nahawakan ako sa aking bulsa, isang hot pad. Ang hot pad na ibinigay sa akin ni Dr. Santos noong una niya akong iniligtas. Pinapahalagahan ko pa rin ito. Nang ilagay ko ito sa aking palad, naramdaman ko ang mainit na init, 36.5 degrees Celsius. Ang temperatura ng katawan ng tao, ang nagligtas sa amin sa impyerno na 52 degrees Celsius ay hindi ang 3,000 milyong kagamitan. Ito ay isang 100 piso na hot pad. At ang mainit na puso ng Pilipino na nagbigay nito. Tumingin ako sa kalangitan. Kumalat muli ang aurora. Hindi sapat ang teknolohiya. Hindi kayang bilhin ng pera. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagpapakumbaba at respeto. Humihip ang hangin. Parang sumasagot ang 3 kasamahan. Okay lang, Bradley. Alam namin. Pinunasan ko ang aking luha at bumalik sa institute. Nagsisimula pa lang ito. Kailangan kong matuto ng husto, makipagtulungan ng husto, at makamit ang resulta ng husto sa lupaing ito upang hindi masayang ang sakripisyo ng 3 kasamahan. Iyan ang utang ko sa kanila. Hanggang dito na lang ang kuwento ngayon. 3 Amerikanong sundalo ang natulog sa yelo. Hindi man lang nakita ang kanilang mga labi. Naghihintay pa rin ang kanilang pamilya. Ang anak, ang asawa, ang tatay na hindi nababalik. Habang isinusulat ko ang kuwentong ito, patuloy akong nag-iisip, bakit sila namatay? Kahit mayroon silang 300 milyong kagamitan, kahit sila ang pinakamakapangyarihang US military sa mundo. Simple lang ang sagot, dahil arugante sila. Dahil inakala nilang lahat ay gagana sa pera. Dahil nagkamali sila sa pag-iisip na kaya nilang sakupin ang kalikasan. Ngunit, may isang nabuhay sa impyerno na Arctic. Isang Pilipino, wala siyang talang 300 milyon. Wala siyang advanced equipment. Ang dala niya lang ay hot pad, stick coffee, at ang mapagpakumbabang puso na matuto. Yumuko siya sa mga taong Inuit na nabuhay sa yelo sa loob ng 4,000 taon at natuto. Iyon lang. Ngunit iyon ang lahat. Hindi ba ganoon din ang mundo natin, mga kaibigan? Parang lahat ay gagana sa pera. At ang teknolohiya ang magiging solusyon, ngunit sa huli, ang puso ng tao ay hindi mabibili ng pera. Sa harap ng kalikasan, ang tao ay napakaliit. Ang taong mapagpakumbabang matuto lang ang mabubuhay hanggang sa huli.
ganyan ang Pilipinas. Isang bansa na kulang sa yaman. Ngunit nabuhay tayo, hindi ba? Dahil tayo ay mapagpakumbaba, dahil hindi tayo sumusuko. Sa inyo na nanood ng video na ito ngayon, huwag kayong sumuko kahit may paghihirap, maging mapagpakumbaba, maging matiyaga, maging mainit. Iyan ang lakas nating mga Pilipino, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anuman. Ano ang masasabi ninyo sa kuwentong ito? Tingnan natin ang reaksyon ng mga taong nakakita sa balitang ito. Nagbigay ng takot sa akin ang paglalarawan kung paano naging walang silbi ang modernong advanced technology sa harap ng galit ng kalikasan. Naisip ko na ang mapagpakumbabang saloobin tulad ni Dr. Santos ang susi sa pagitan ng buhay at kamatayan sa matinding sitwasyon at muli kong napagtanto ang kahalagahan ng diwa ng Pilipino. Nakatouch ang kagitingan ng mga taong Inuit na pinili ang pagtatanggol sa kanilang 4,000 taong kasaysayan at tradisyon kaysa sa malaking halaga na 5 milyong piso. Tinatanong nito sa modernong lipunan na nag-iisip na lahat ay mabibili ng pera kung ano ang tunay na dapat protektahan. Ang imahe ni Dr. Santos, isang scientist na mapagpakumbabang natututo mula sa lokal na karunungan, ang pakiramdam ko ay tunay na katalinuhan. Kailangan nating matutunan ang kahalagahan ng kakayahang basahin ang kalikasan mula sa amoy ng hangin at kilos ng mga aso at hindi lang umasa sa data at numero. Matindi ang paghaharap ng arogansya ng US military at ang kalupitan ng Arctic na matagumpay na nagpabagsak dito. Kahit gaano pa kataas ang sibilisasyon na binuo natin, hindi natin dapat kalimutan na tayo ay bahagi lang ng kalikasan na tinatawag na Earth. Nagpapaabot ako ng taos-pusong pakikiramay sa 3 miyembro na nag-alay ng kanilang buhay. Upang hindi na maulit ang trahedyang ito, kailangan ng isang bagong kooperasyon na nakabatay sa respeto sa mga lokal na tao at hindi sa dominasyon ng military power o economic power. Nagulat ako sa paglalahad na ang ordinaryong hotpot na karaniwan sa Pilipinas ay naging tanikala ng buhay sa polar region na 50 degrees Celsius. Ang practicality ng gawang Pilipino at ang tapang ni Santos na nagdala nito ay magiging pagmamalaki ng maraming mambabasa. Nakaramdam ako ng ginhawa sa desisyon ni Major Bradley na tanggapin ang kanyang pagkakamali at bumuo ng kooperasyon sa Pilipinas sa huli. Ang saloobin ng mapagpakumbabang pagtanggap sa pagkakamali at pagkuha ng bagong karunungan mula dito ay isa ring anyo ng lakas. Nakatouch na isipin kung gaano katapat si Dr. Santos upang mabuo ang tiwala na tatawagin siyang anak ng pinuno ng tribo ng Inuit. Ang pamilyang bayanihan na lumampas sa nasyonalidad ay nagbigay ng pinakamainit na liwanag sa malamig na mundo ng yelo. Ang pagpapakumbaba at tiyaga na nakakalimutan na natin, mga Pilipino, ay inilarawan bilang pinakamahusay na sandata sa kuwentong ito. Naisip ko na hindi natin dapat kalimutan ang esensyal na karunungan para mabuhay kasama ang kalikasan sa modernong buhay na masyadong umaasa sa ginhawa. Naramdaman ko ang limitasyon ng human-centered thinking sa salita ni Inuara na ang Arctic ay hindi sumusunod sa utos. Nalaman ko na sa pamamagitan lang ng paggalang sa mga patakaran ng kalikasan at pakikinig sa boses ng lupaing iyon, magkakaroon tayo ng tunay na pagkakasama sa malupit na kapaligiran. Ang desisyon ng 15% ng mga residente na tumanggi sa alok ni Trump ay pagmamahal sa lupaing iyon mismo. Nagbigay ng malalim na katarungan ang sandali kung saan ang lakas na ipagtanggol ang espiritual na tirahan kaysa sa unahin ang kahusayan o tubo ang nagpaluhod sa aroganteng dakilang bansa. Ang eksena kung saan ang dog sled at hindi ang advanced na helicopter ang lumitaw sa rescue scene ay simboliko. Ang 4,000 taong tradisyonal na teknolohiya ay minsan ay mas mahusay kaysa sa bilyon-bilyong dolyar na advanced technology. Ang episode na ito ay malinaw na nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapatuloy at hindi pagbalewala sa tradisyon. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-subscribe at paki-like. Ang inyong suporta ay magiging malaking lakas sa paggawa ng susunod na video. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Pilipinas, mabuhay!